Alam mo ba, Jasmine, na pag-uusapan natin again is yung mga challenges na kinakaharap natin or kaya yung isa sa malaking question sa sarili natin kung how the challenges shape us into this life. Kung ano na tayo ngayon, kung paano ba tayo dinala ng tadhana dito, anong plano, bakit nandito tayo ngayon? Kaya yung challenges na nag-shape sa'kin is yung bata ka pa lang is sobrang dami mo ng pinagdaanan, sobrang dami ng hardship na nangyari. 18 years old pa lang ako ngayon pero parang sobrang dami ng ang sasakit na bagay na binigay sa'kin ng tadhana. Kaya sa ngayon masasabi ko na sobrang strong ko. Sobrang laki din ng bagay ng past natin, ng pangyayari natin sa ngayon. Kasi kung wala yung past, hindi tayo mabubuo. Or hindi tayo nandito, hindi tayo magiging ka-strong, hindi tayo gano'n ka-brave kung wala yung mga past challenges, past experience na humubog sa atin kung ano tayo ngayon. Kaya ano yung mga challenges, ano yung nag-shape sa'yo? Ako, marami akong mga pinagdadaanan na up until now, nahihirapan pa rin akong harapin siya. Teka lang. Nahihirapan kasi talaga akong humarap sa mga tao. Ayun yun, ayoko ng present ng ibang tao talaga. Hindi naman sa ayoko ng may kaibigan. May trauma ka na ba? Hindi naman siya sa trauma. Paano ko ba siya sasabihin? Before, marami akong kaibigan, sobra as in, puwede nga ako tumakbo ng kape padrip. Hindi, Sobrang dami seryoso, mong parang lahat ng kakilala. pupuntahan ko may kakilala ko, sa sobrang jolly mo na friend, lahat naa-absorb mo sa kanila. Sa iba't ibang klase ng mga kaibigan may naa-absorb kang bad and negative energy sa buhay nila. Parang feeling ko nasa-suffocate ako. Kaya few years ago, parang ginost ko lahat ng tao. Ilang taon akong hindi lumabas ng bahay, gano'n. Tapos wala akong social media, hindi ako nakikipag-interact sa kahit sino. Tapos parang after nun, nung nangyari sa'kin na gano'n, na parang feeling ko lahat ng tao sa paligid ko, burden ko, parang buhat ko silang lahat. Kasi nakikita nga nila akong Masaya. sobrang jolly, parang, "Yung positive mo naman." Na sobrang positive mo, sa'yo na sila nag-o-open, 'di ba? Totoo. Nagsawa lang ako sa gano'ng feeling kaya ko sila ginost. Pero marami naman akong natutunan sa gano'n. Yung challenges lang na parang feeling ko, parang paano ko kinaya. Bigla na lang ako nawala sa buhay nila, as in wala talaga. Kahit sa mga kamag-anak ko. Tas ngayon, kasi eto pa lang ngayon yung parang ino-overcome ko ulit yung mga takot ko sa paligid na parang nagsisimula ulit ako makipagkaibigan, nagsisimula ulit ako maging komportable sa ibang tao. Yung challenge na yun yung nag-shape sa'kin into this na hindi mo naman talaga kailangang intindihin silang lahat. I'm so sorry, I'm so emotional kasi madami talaga akong kini-carrying emotion today. Sobrang hirap din maging strong 'no, na Yes. parang pagkakilala ka nilang masaya, strong, malakas, parang kaya mo lahat. Ayun yung struggle ko ngayon kasi parang alam mo yun kapag nasa point ka ng buhay mo na nanghihina ka, gusto mong may matatago. Like ngayon nandun na ako sa point na yun lalo na nung namatay nga yung tita ko, parang gusto ko naman saan ba ako puwede mag-rant? Parang ganun yung atake ng buhay ko, saan ba ako puwedeng magsumbong? Kasi kilala nga nila ako na parang ang strong-strong ko, 'pag nagche-church ako, parang okey lang lahat. Kasi ano ako, magaling magdala lalo na kung yung taong kasama ko malapit. Pero ang hirap din ipakita na mahina ka kasi parang magbabago yung perspective nila sa'yo. Kaya ayun, ang hirap din na na palagi ka nalang malakas sa perspective nila, sa POV nila pero yung totoo nun talagang Ikaw sobrang din down. kailangan mo rin ng tulong, kailangan mo rin ng presence nila for you, 'di ba? And dumating nga din ako sa point ng buhay ko na parang totoo 'to na gusto ko na mag-suicide, dumating ako sa point na yun. Sa sobrang anxiety ko, wala akong makausap, pero hindi talaga pabaya si Lord. Hindi niya ako Yes. pinabayaan na gawin ko yung sa sarili ko. Kaya ayun, kahit mahirap, kahit sobrang hirap ng buhay, kahit adulting na tayo, hindi tayo pinapabayaan ni Lord, nandito pa rin tayo.
Kasi may mas magandang plano siya kaysa sa plano natin. Yes. Yun lang. Kaya grateful ako kung ano man yung past na nangyari sa buhay ko. Kasi kung di dahil sa mga past challenges na yun, siguro wala tayo ngayon dito. Hindi natin kaharap yung isa't isa. Hindi tayo nagsasalita ng ganito. Wala tayong makakwento. So, ayan, Jasmine, sa mga napag-usapan natin simula kanina up until now, ano pong share mo ng mga learnings dun sa experiences, sa challenge na kinaharap mo? Siyempre sobrang dami kong natutunan. Kaya thank you dahil nagpa-unlock ka sa akin. And sobrang dami kong natutunan from that our discussion, our conversation talaga na sobrang laki ng past experience, na mga struggles, na mga problem para mabuo yung sarili natin ngayon. Kasi hindi tayo magiging buo. Tulad lang yan ng puzzle kung wala yung isang problema. Paano ka mabubuo? And again, thank you for watching and listening to our podcast. Again, I'm Cutie Loie Morillion. And I'm Jasmine Eunice Malingbayan. And again, welcome to Cutie Patoki Talks! Bye!